Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about WPS nating mahal, ano. So ang binyong ito ay mula na naman kay Good News Philippines. So meron itong pamagat na CCG5901, The Monster, umalis na. USPH War Games sa WPS, ikinabahala ng China. 12 FA50 for PH confirm. So, yun, bago natin simulan, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo yan, mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, CCG5901, The Monster, umalis na. USPH War Games sa WPC, ka na bahala ng China. 12 FA50 for PH confirm. Just go. So again, Good News Philippines, Filipinois, like, comment, share, subscribe. Start. Matapos magsagawa ng 2 araw na War Games ang Pilipinas Breaking news. Matapos magsagawa ng 2 araw na War Games ang Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, China monster ship lumayo sa Pilipinas. Kaya pala nagpatay ng signal ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard dahil ayaw sigurong makita ng mga observer at ng mga Pilipino na ito ay umalis sa kasagsagan ng Joint Maritime Drill ng Pilipinas at Amerika. Magulang din sige, nag-o-off ng mga signal nila. Paano kasi sila I mean, napaghahalataan tuloy sila na tawag dyan, guilty sila sa mga gawain nila, di ba? Ang China nakatingin at nagmamasid lang sa malayo habang nagsasagawa ng military drill ang magkaalyado sa West Philippine Sea. Dumistansya ang mga barko ng People's Liberation Army Navy at hindi nakialam sa maritime cooperative activity na isinagawa ng Estados Unidos at Pilipinas. Pagbili ng 12 Good news yun. 20 ng Pilipinas sa South Korea na nagkakahalaga ng 40 billion peso, ibinalita na ng mainstream media. Wow na wow! Chinese spy na nahuli ng mga otoridad ng Pilipinas, nagbibigay ng mga datos at impormasyon in real time. Grabe, no? Dapat ito, mga ganito, anuin to BITAY. Diba? Dapat pagbibitayin to Grabe. Ay, kawawang Pilipinas. Napapasok lang tayo ng mga ganito. Parang naulit lang din dati yung WW2 Pabalik ng China, nakababahala mga kabayan dahil hindi lamang military base at ADCA sites ang kanilang punteriya, pati mga substation ng National Grid Corporation ng Pilipinas, Manampaya Oilfield at iba pang mahalagang pasilidad sa Pilipinas. Tapos high-tech pa yung mga kagamitan nila. Grabe. Diyos ko, katakot. My God. Kanilang tiniktikan. Sa military, kailangan mo ng mga data na yan kung may balak kang umatake. Sa mga nagsasabing drawing lang daw ang pagbili ng 12 bagong modernong FA50 ng Pilipinas sa South Korea. Well, guess what? Maging ang mainstream media kinumpirma ang impormasyong ating nakalap. Ayon sa Inquirer.net, Philippines to procure 12 more light fighters from South Korea na nagkakahalaga ng 40 billion peso. At ito ay makukuha sa pamamagitan ng gobyerno sa gobyerno. Aminin man natin o hindi, malaki ang magiging 40 billion, but goods na rin yun. 12 din, di ba? O para mapalakas natin ang ating depensa sa West Philippine Sea sa patuloy na pangharas ng China dahil ang mga FA-50 na ito ay mas moderno kaysa FA-50 na meron tayo ngayon. Sa mga nagtatanong, iba pa po ang proyekto ng Philippine Air Force. Para naman sa mga multi-role fighter nito, posibleng FA-50 ang inuna sapagkat mas mabilis itong madideliver kumpara sa mga bagong F-16V multi-role fighter ng Amerika at TF-21 na ino-offer din ng South Korea sa Pilipinas. Kaya naman pala pinatay ng China Coast Guard 5901 The Monster ang kanyang signal o automatic identification system dahil ito ay lumayo na sa Pilipinas. Ito ay matapos magsagawa ng Combined War Games, ang puwersa ng Carrier Strike Group 1 ng Amerika at Pilipinas. Kita nyo kung gaano kataas ang pride ng bansang yan. Diba? Okay lang naman silang hindi magpatay It's just siguro napapansin nila na kapag umaatras kasi sila, binabalita dito sa atin Philippine Sea, malaki talaga ang naitutulong ng Amerika upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. Ibinunyag naman ng Armed Forces of the Philippines na 5 sa mga barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy ang kanilang namonitor habang nagsasagawa ito ng joint patrol kasama ang US nuclear aircraft carrier sa West Philippine Sea. Isang Type 52B Loyang I-class destroyer, 2 Type 54A Jiangkai II class frigate, isang Type 55 Renhai class cruiser at isang Type 815 Dongjiao class spy ship ng China ang kanilang namataan. Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang mga ito ay nasa malayo at nakamasid lamang sa ginagawa ng Pilipinas at Amerika. Ganyan ang China mga kabayan kapag kasama natin ang Estados Unidos. Yan ang sinasabi natin na puwersa lang ang naiintindihang lingwahe ng China. Diba? Sinusubukan nila tayong Tapos sasabihin ng mga pro-China yan, yung US yung dahilan kung bakit daw tayo nagkakaroon ng gulo ng China. Di ba nila naiisip na WPS lang naman yung dahilan kung bakit nagkaroon ng tension yung Pilipinas sa China?
Kita nyo naman yung mga actions nila, men. Kapag nandyan yung Amerika, wala sila. Wala silang gagawin. 'Di ba? Nangingilag sila. Yan yung katotohanan dyan. Dakin para mapilitan tayong umupo at makipag-usap sa kanila kahit ayaw nating tanggapin ang kanilang gustong mangyari na sakupin ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Nagpadala man ang China ng isang barko, ang China Coast Guard 3304. Hindi naman nagpatinag ang Philippine Coast Guard. Walang iwanan ang kanilang ipinapakita na presensya sa karagatan ng Zambales. Tuloy-tuloy itong nilapitan at hinahamon Good sa news radyo yan. ng Philippine Dapat ganyan parati. Coast Guard BRP Gabriela Sinang o PVA 301. 84% naman ng mga Pilipino ang sang-ayon sa ginagawang pagtugon ng gobyerno sa mga ginagawa ng Kita China. nyo yun? 84%. So yung 16% doon, yun yung mga nakasuporta sa last admin or yung mga Filipino pro-China. Or siguro sabihin natin na takot lang sila na magkang war. Yung iba doon. Pero mostly doon, mga nakasuporta sa sa nakaraang admin. 'Di ba? Kung ano yung desisyon ng kabilang admin, din yung desisyon. 'Di ba? Ayaw nila ng gulo kontra China, pero ayaw din naman nila mag-suggest ng solution. 'Di ba? Which is kung tatanungin natin sila, ano ba ang dapat solution talaga kung ayaw natin magkaroon ng tension laban sa China? Kasi yung dialogo hindi na yun applicable. 'Di ba? It's either ibibigay natin sa China yung West Philippine Sea or titindigan natin 'yan. In short, kapag titindigan natin 'yan, magkakaroon talaga ng tension kasi ayaw ng China. Pero na lang kung gusto nyo na ibigay na lang yung WP sa China, which is karamihan hindi papayag doon, 84% nga, 'di ba? Imagine that. West Philippine Sea. Ayon sa pinakabagong survey, majority sa mga Pilipino approve ang pagtulak ng Pilipinas laban sa China. Ang dating kuro-kuro at usap-usapan lamang, totoong-totoo pala talaga, lalo't mismong NBI pa at Armed Forces of the Philippines na ang nagkumpirma kahapon. Alam nga matapos naman, mahuli men, ito ang isang diba? espiya Alam na nga isang naman sa Chinese Pilipinuhan papayag tayo na basta-basta na lang kukunin yung teritoryo natin. Grabe naman yun. nasyonal. 5 taon nang nasa bansa ang nasabing Chino na si Ding Yuanqing. Siya ay sinasanay sa Army Engineering School sa China na kontrolado ng Chinese Communist Party. Ayon sa otoridad ng Pilipinas, kahit hindi nakapasok na military sites ang nasabing grupo, pero nakukuha nila ang mga mahalagang datos at ipinapadala sa China in real time. Kasabwat ito ang So dalawang kung Pilipino 5 na years na isiniwala sila sa kanilang dito, sinumpang nandito salita. na sila around 2019 to 2020. Grabe. Tapos ngayon lang nahuli. Katakot. Isa na sila ay inutusang ipagmaneho ang nasabing Chinese spy at ang mga gamit ito sa iba't ibang area sa Luzon. Tinarget ng Chinese spy ang mga site na kabilang sa EDCA sites ng US at Pilipinas. Kabilang din sa mga infrastruktura ng Pilipinas na nakuha ng mga detalye ay ang Malampaya Gas Field, Petrochemical Plants, substation ng National Grid Corporation of the Philippines na kamakailan namang ay inusisa Grabe, din ng mga yung kongreso, talaga Navigational natin, men, Lighthouse. yung mga kagamitan talaga natin. Manood nga kayo ng Pulang Araw, men. Makikita nyo dun kung paano trinabaho ng mga makapili yung bansa natin. Grabe, grabe. Tapos ngayon parang naulit lang din, di ba? Ang sad part lang dyan, nakakapasok sila dito. Grabe. Hindi man lang sila napansin ng past admin, di ba? Kasi parang ang luwag natin sa mga Chinese nung yung past administration. Grabe. Military signal frequency repeater at marami pang iba. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Browner, delikado ito dahil pwedeng gamitin ang mga nakuhang datos para malaman kung saan ang mga papasok at labasa kung maglunsad ang kalaban ng mga pag-atake. Kasi yung elevation ng lugar, kung ano kung ano yung features ng ground, let's say is it hilly, Parang is it terrain, flat, terrain. terrain. Okay. Na pag-identify yun, sir, paano kung parang papasukin nila, gano'n? Siguro, pwede yun. Sa military, kailangan mo ng mga data na yan kung may balak kang umatake. No? Or let's say, yung specific grid coordinates. Ang tanong dito, ano yung It's very important for, kaparusahan let's say, natin sa mga nahuling yan? Grabe, wag nyo naman sanang isurrender sa China yan. Grabe. kung gusto mong bombahin yung isang lugar. So, kaya tinitingnan po natin lahat ng mga possibilities. Dahil sa ngayon, we are still conducting the forensics. And once we have a full knowledge of all the data that were taken by this equipment, so yung radar na nandun, and then yung camera, and yung nakita natin na equipment dito sa likod, yung transmission equipment. So, habang kinukuha yung data, it is transmitting the data Grabe, real time somewhere. pa talaga. Kawawang Pilipinas, Tapos yun, may nakasuporta pa ditong 2 Pinoy, di ba? Grabe. My God. Diyos ko. To determine like where were they transmitting? Well, according to the forensics ng NBI,
Chinese characters yung pinapadalhan. So we haven't specifically pinpointed kung saan pinapadala. But Yung because Chinese it's a characters, pwede lang naman yung Ano i-translate sa Google. Diba? I-type mo lang yung Chinese character na yun. Mata-translate mo na agad yun. Para malaman natin kung saan talaga nila pinapadala. Do alam natin na yung mga pinapadala naman yan is some kind mga middlemans lang din naman yan. Diba? Kasi nagawa nga nilang mag-espiya, diba? So hindi naman siguro sila yung tipo na spy ako. Tapos rekta agad sa gustong yung nag-utos sa amin. Hindi naman ganyan yan eh. 'Di ba? Of course may dadaanan ba yung napakaraming firewall ba yung tawag diyan or whatsoever. Mga ganyan. Para mabilis yung yung pag-trace kung sino nga ba talaga yung mga mokong na yan. Tapos yun nga, wag silang pakawalan talaga. Dapat nga sampulan sila eh. Like ganyan din talaga ba? Hindi naman sa pero kapag kasi nampulan kasi natin sila ng ganyan is yung iba nilang mga espiya na sila, magiging hesitant na sila ba? Tuloy. Agree ba kayo doon? So far, yung mga data po na nakuha nila on the topography, the terrain, yun po, yung mga ganun, of camps. Sabi po kanina nga, marami pang mga iba't ibang mga lugar. It's not just camps. Grabe. Campo, pati mga airports, seaports, pati yung mga fuel depot natin. Personalities. Hindi po, wala pa ho kami nakita. Halos personalities. So More on the areas. Purely Chinese interest. It could be. Kasi po yung nahuli natin is a Chinese individual. He's a Chinese national. So, of course, pagka tinignan po natin yung possibility, it's really very possible that they are transmitting. Nag-search ako ng back to China. penalty for espionage sa Pilipinas. Sabi dito, prison correctional or imprisonment from 6 months and 1 day to 6 years. Grabe, 6 years lang. Grabe naman yan. 6 years lang. Tuloy. Pero ewan ko kung updated to. Galing sa when exactly did you find out about this supposed Tinututukan na po natin yung kanilang surveillance activities. Matagal na po. Matagal na po. But these kinds of new technology na ginagamit nila, nakita Grabe. natin ito last year. May nahuli na po tayo na isa. Marami na pala yan. Very similar na setup. No? Dapat talaga Ginamit nilang masampulan sasakyan yung was mga like yan. the Toyota Innova. And who's speaking? nahuli po natin sila outside the camp, sa labas ng kampo. Nung tinignan natin yung mga data na nakuha nila, may mga pictures ng Fort Bonifacio, picture ng Camp Aguinaldo, picture ng Camp Crame. So, nakita po natin na Grabe they're yung doing mga surveillance port around the talaga. house. Laban Pinas. Oh, my God. So, yun lang naman mga kanoises. So, kayo masasabi nyo doon. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video nyo na mula kay Good News Philippines. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino Noise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Grabe. Sa sobrang takot ng China, nagpapatay sila ng AIS nila, 'di ba? Or at identification system, something like that. Tapos ito naman ngayon yung usapang mga espiya nila. Grabe. Ewan ko kung updated tong mga punishment na to dito sa Pilipinas, pero sobrang babaw. Sobrang babaw ng kaparusahan. Tanong natin, ChatGPT. Tanong natin kung ano yung kaparusahan sa ibang bansa. Di pwede yung ganyan, namimihasa yung mga yan eh. Tapos yun nga, last year meron na pala tayong nahuli, tapos ngayon meron na naman. So it means marami sila. Diba? Tanong natin, is there a country tawag dyan, death penalty for espionage. Ob tayo sa English eh. Yes, many countries impose the death penalty for espionage, particularly in cases where it is deemed to pose a severe threat to national security.
So yun, 'di ba kita naman natin na sobrang laking threat sa national security natin yun kasi yun nga nasa labas sila ng EDCA site, sa mga ports natin or sa mga military bases or whatsoever. So grab, what the heck. Yung mga bansa na meron silang hatol na death penalty para sa pag-iispiya. Espionage ba yung pag-i-spy? Is espionage. Teka lang Spy. Double check lang natin. Yes, espionage involves spying. So, okay. Ito yung mga bansa, na merong kaparusahang sa mga nag-iispiya. Okay? Number 1, United States. Grabe yun. Number 2, guess what? China. 'Di ba? Tapos tayo kulong lang. Grabe naman yun. Russia, North Korea, Iran, Saudi Arabia, Vietnam. So, yun yung 7. Yun yung 7 na nag-aano sila. Pero I think nakadepende yun. Pero syempre, grabe yung ganun National security talaga natin yung maano dun So, kayo ba? Agree ba kayo na meron din tayong DP para sa mag-iispiya sa atin? 'Di ba? Siguro kapag Pinoy lang, kapwa Pinoy inutusan, what do you think ang punishment doon? Agree ba kayo na kulong lang sila? Like, sabihin natin 10 years to 20 years. Kasi Pinoy sila, inutusan sila. Or gusto nyo rin na DP din. Tapos yun, for me, I think mas maganda na yung ibang lahi, like for example Chinese or whatsoever na magtatangka mag-iispiya sa bansa natin, dapat DP yung kaparusahan nila. 'Di ba? Kasi kung hindi natin sasampulan wala. Dudumugin talaga tayo ng mga spies dito sa bansa natin. Biruin nyo, nilalagay pa sa pwesto. You imagine that? Ganyan lang tayo pinaglalaroan ng mga Chinese na yan. Tapos sa bansa nila, meron silang DP para sa mga spies. Grabe, unfair yun Unfair yun. So, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo doon. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, Good News Philippines, Filipino is like, comment, share, subscribe. Filipino is